Kabanata 1. Nagsisimula ang kamanghamanghang kwentong ito sa isang matanda na nagrereklamo sapagkat isa raw siyang mamamayan ng sibilisadong mundo na tinatawag na Earth. May isang bata ang nagdala ng pagkain na galing daw sa nanay niya at unang tingin niya pa lang ay nalulungkot na agad siya para sa tinatawag niyang matandang So. Nanghihina na nagpasalamat ang matanda pero nagwalang anuman lang ang bata at pinapakiusapan niya lang na magpagaling na ang matanda para gawan niya na ulit sila ng sabon. Umalis na ang bata na nilalamig sapagkat panahon pala ng pagnyebe sa lugar nila. Kaya mas lalo lang na lumalala ang kalusugan ni Matandang So at patuloy pa rin siya sa pagrereklamo niya sapagkat 50 taon na ang nakalipas simula nung napunta siya sa isinumpang mundong ito. Papunta lamang sila sa workshop ng kanilang kumpanya kasama ng mga kasamahan niya at ng kanilang direktor na nagngangalang Kim, nang biglang natabunan ang kanilang sasakyan dahil sa pagguho ng lupa at sila ay nagising sa kakaibang mundo. Kung saan may higanteng sorrow ang naglalaway na may 3 buntot, meron ding mabangis na kulay pulang ahas na may 2 ulo, at higit sa lahat ay may mga kakaibang tao ang may kakayahan na lumipad ang pinagmamasdan lang sila. Hindi nila namalayan na napunta pala sila sa mundo na mababasa sa mga nobela ng siyansiya. Kahit na lahat sila ay walang kamalay-malay kung paano sila aangkop sa mundong ito ay nakakasigurado ang bida na mamumuhay ng mas mabuti ang kanyang mga katrabaho kumpara sa pangkaraniwan na tao na katulad niya. Sapagkat ang mga kamanghamanghang nilalang na bumaba mula sa itaas ay namangha sa mga maalamat na talento ng kanyang mga katrabaho at isa-isa nila silang isinama papunta sa kalangitan. Sa huli ay ang bida at si Direktor Kim lang ang hindi napili ng mga makapangyarihang nilalang kaya wala silang nagawa kundi isipin kung paano sila mabubuhay sa mundong ito. Inaamin ng bida na umasa siyang may espesyal din na mangyayari sa kanila ni Direktor Kim pero alam nilang wala silang espesyal na abilidad. Dahil wala silang kaalam-alam sa mundong ito kaya napagdesisyonan na lang nila na magtrabaho bilang mga manggagawa. Pagkalipas ng 6 na buwan, napagdesisyonan ni Direktor Kim na hindi niya na kayang mamuhay ng ganito kaya ginamit niya ang lahat ng naipon niyang pera para bumili ng pangkaraniwan na third-rate na libro ng martial arts na mabibili lamang sa lansangan. Pagkalipas lamang ng 3 buwan ay naging dalubhasa na siya sa librong binili niya at naging isa na siyang ganap na martial artist. Masikap na nagtrabaho si Direktor Kim para sa bansa at patuloy din na mas lumalakas ang mga natututunan niyang mga martial arts. Kaya pagkatapos niyang maging malakas na mandirigma ay umalis na siya para maglakbay sa Jianghu. Pero ang bida o tinatawag sa pangalan na So ay mag-isa na lang na natira bilang isang manggagawa. Napaisip na lang siya kung may espesyal din ba na mangyayari sa kanya. Pero sa huli, habang pinagmamasdan niya lang ang mga galos sa palad ng mga kamay niya ay tinanggap niya na lang na walang espesyal na mangyayari sa kanya. Kaya pagkalipas ng 50 taon ay isa na lang siyang matanda na mamamatay na dahil lang sa simpleng lagnat. Habang umuubo na siya ng dugo ay patuloy pa rin na binibigkas niya ang mga salitang nanggaling siya sa mundong Earth at inisip niya sa sarili niya na ginawa niya naman ang lahat ng makakaya niya para mabuhay. Sa mundong ito ay inaral niya ang lengguwahe at kung paano magsulat, at masipag din siyang naghanap buhay kaya nakabili ang bida ng maliit na kapirasong lupa at doon siya nagpatayo ng sarili niyang bahay. Nakapag-ipon din siya ng ilang disenteng pera nung inumpisahan niyang gumawa ng sabon gamit ang lihiya na sa panahon ng medieval sa China ay bago pa ang konsepto ng paggamit ng sabon. Pero pati ang negosyo niyang yun ay ninakaw ng mga magnanakaw ang kanyang recipe sa paggawa ng sabon at pinigilan din siya ng mga masasamang tao na magbenta sa palengke. Kaya ngayon sa loob ng sira-sirang bahay na ito na natatakpan na ng nyebe ay hindi na alam ng matanda kung ano ang kailangan niya pang gawin kahit na sinubukan niya naman ang lahat ng makakaya niya. Wala na lang siyang magawa kundi umiyak at manghinayang kung bakit hindi siya pinili bilang maging disipulo ng mga makapangyarihan na nilalang kahit pa hindi siya espesyal. Nawawalan na ng lakas ang bida para ibukas pa ang kanyang mga mata. Habang naglalaho ang nasisilayan ng kanyang mga mata ay napaisip na lang siya na kung mas higit pa ang kanyang kapangyarihan ay siguro magkakaroon pa siya ng mas maraming oportunidad. Tuluyan na ngang namatay ang bida dahil sa katandaan at biglang nagkaroon na ng malakas na liwanag. Makikitang nagulat ang bida at nagtataka na lang siya kung bakit pa rin siya nabubuhay at kung bakit suot niya pa rin ang mga damit na ginamit niya nung nasa mundong Earth pa rin siya. Napansin niya rin ang kanyang mga katrabaho na naguguluhan na nakaupo at nakahandusay sa damo. Tinanong din ng isang babae kung nasaan sila. Dito napagtanto ng ating bida na hindi siya napunta sa mundong ito na walang kapangyarihan.
Habang naguguluhan pa rin ang kanyang mga katrabaho ay natutuwa naman ang bida sapagkat napagtanto niyang may kapangyarihan siya na regression o sa ibang salita ay ang bumalik sa nakaraan. Doon na nga nagtatapos ang kanyang unang regresyon. Sa mapayapang kagubatan, habang nagtataka pa rin ang kanyang mga katrabaho ay kalmado lang ang ating bida na iniisip na ito ang kanilang unang araw na napunta sila sa kakaibang mundong ito. Habang sila ay nasa sasakyan ay bigla na lang silang tinangay ng landslide at naalala ng bida na may nakita rin siyang malakas na liwanag. Pero inaamin niyang mahirap alalahanin ang lahat ng mga nangyari sa nakalipas na 50 taon at kahit na tinatawag na siya ng kanyang katrabaho ay malalim pa rin ang kanyang iniisip na kahit na bumalik siya sa nakaraan ay hindi niya pa rin alam kung ano ang kanyang gagawin dahil ang lahat lang ng naaalala niya ay kung paano gumawa ng sabon. Hanggang sa isinigaw na ng pangit na lalaki ang kanyang buong pangalan na Soyun Hyun at ang bida pa ang humingi ng tawad. Sinuntok siya ng nagagalit na lalaking ito na parabang kasalanan ni Soyun Hyun ang lahat ng nangyayari sa kanila habang nagulat lang daw ang mga katrabaho nila na nanunood. Masama ang tingin ng pangit na lalaki na tinatawag niya pang bobo ang bida at sinisisi siya na kasalanan niya raw kung bakit muntikan silang lahat na namatay. Dahil pala sa matagal na panahon na ang nakalipas kung bakit nakalimutan ni Soyun Hyun ang tawag sa kanya ng mga katrabaho niya kaya hindi niya alam na siya pala ang tinatawag ng pangit na lalaki. Ang bastardong lalaki pala na ito ay ang kanilang section chief na si John Myung-hoon at siya ang pamangkin ng managing director ng kumpanya na pinagtatrabahuan ni Soyun Hyun kaya sa madaling salita ay isang maswerteng bastardo ang lalaking ito na naging section chief sa edad na 32 dahil lang sa may backer siya. Kahit na pinapakalma na ng isa nilang katrabaho ang bastardo ay sinisisi niya pa rin si Soyun Hyun na nakatulog daw siya habang nagmamaneho kaya napunta sila sa ganitong sitwasyon. Inaamin naman ni Soyun Hyun na nakatulog siya pero ang natatanging rason lang naman ay dahil sa ipinasa lahat ni bastardo ang kanyang trabaho sa kanya kaya kailangan niyang magtrabaho hanggang sa malalim na oras na ng gabi. At isa pa ay si bastardo dapat ang nagmamaneho dahil siya ang inutusan. Habang patuloy na sinisisi ni bastardo ang lahat ng nangyayari sa kanila kay Soyun Hyun ay nag-uumpisa ng bumalik ang mga alaala ng bida sa mga nangyari sa kanya sa nakaraang 50 taon. Dahil sa pagkabigla niya dati ay hindi niya napigilan na humingi ng tawad kay bastardo sapagkat akala niyang kasalanan niya ang nangyari. Kaya sa sumunod na 50 taon ay patuloy pa rin siya sa kanyang paghingi ng tawad sa mga tao na katulad lamang sa grupo ng mga bandito na tinapakan lang siya at kinuha ang kanyang mga gamit. Sa martial artist na kinutsa siya o noong kinuha ng opisyal ng rehiyon ang lahat ng mga ari-arian niya sa pangalan na tax daw yun ay patuloy pa rin siya sa kanyang paghingi ng tawad. Pero may isang bagay siya na napagtanto pagkatapos ng maraming taon na pagtitimpi. Alam niyang kailangan niyang panatilihin ang init ng kanyang ulo sa harap ng mga taong hindi niya kaya. Pero iba ang sitwasyon kay bastardong section chief. Sinabi ni Soyun Hyun na kahit na nagagalit si bastardo ay dapat niyang malaman na hindi ito oras para manisi ng iba. Mas lalo lang na nagalit si bastardo at minura niya pa si Soyun Hyun habang inihahanda niya na ang kanyang kamao. Tuluyan niya nang sinuntok ang bida at tinanong pa niya kung naghahamon daw ba siya ng laban na para bang masyadong makitid ang utak niya na hindi niya inisip na inumpisahan niya ng makipaglaban. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Soyun Hyun kahit na namumula na ang kanyang pisngi habang iniisip na hindi niya kailangan na lumuhod sa taong alam niyang kaya niyang talunin. Kaya siya naman na ang sumuntok ngayon at biglang nawala ang balanse ni bastardo sa katawan niya. Nagulat na lang na nagpapawis ang kanilang mga katrabaho nung nakita nila na lumaban na pabalik ang ating bida. Naalala niya na sa nakaraang buhay niya ay hindi na mabilang ang maraming beses na binugbog siya ng mga martial artist. Binugbog siya ng mga bandito nung kumukuha lang siya ng mga halamang gamot sa kabundukan, mas marami pang bandito sa mga taon na maliit ang ani, at pati na rin ang mga opisyal dahil sa hindi siya nakapagbayad ng tax niya. Kaya ngayon na ang panahon para ilabas niya ang kanyang galit kay bastardo na pinahirapan ang kanyang buhay nung nasa mundong Earth pa lamang sila. Dahil sa mundong ito na puno ng karahasan ay may natutunan si Soyun Hyun na wala sa mga kasamahan niya. At iyon ay ang karahasan na natutunan niyang kapag sinuntok mo ang mga mata ng isang tao ay mas titindi lang ang kanilang takot. Kaya kapag binugbog ng ganitong kalala ay dalawang salita lang ang kusang lalabas sa iyong bibig. Nanginginig na nga na binigkas ni bastardo ang salitang I'm sorry kaya napatigil na rin si Soyun Hyun sa kanyang paghalik ng kanyang kamao sa pagmumukha ni bastardo.
Habang pinagmamasdan ang umiiyak at namamagang mukha ni Bastardo ay inisip na lang ni Soyun Hyun na kahit na wala siyang maalamat na talento na tinutukoy ng mga transcendenteng nilalang o kamanghamanghang martial arts na magpapasikat sa kanya sa mundo ng martial arts ay alam niya pa rin na meron siyang abilidad na palitan ang kanyang kapalaran. Kabanata 2. Nahihirapan na agad na tumayo si Bastardo dahil sa pananakit ng kanyang ulo at lumapit naman ang kanilang mga katrabaho na para bang mali pa ang ginawa ng kanilang manager na si Soyun Hyun na bugbugin ang kanilang bastardong section chief. Pero sinabi lang ng bida na tama sila at humingi pa siya ng tawad sa kanila dahil hindi niya napigilan ang kanyang galit. Iniyuko niya pa ang kanyang ulo na humingi ng tawad sa aksidenteng nangyari sa kanila pero iniisip ni Soyun Hyun na ginagawa niya lang ito dahil hindi niya naman na makikita ulit ang mga katrabaho niya hanggang sa mamatay ulit siya. Sinabi pa ni Direktor Kim na si Soyun Hyun ang nag-overreact kaya ngayon ay direkta na kailangan niyang humingi mismo ng kapatawaran kay Bastardo. Alam ng bida na patuloy niyang makikita si Direktor Kim kaya sumang-ayon na lang siya sa kanya. Alam niya rin na magiging isa sa pinakamalakas na martial artist si Direktor Kim sa sandaling magsimula na siyang matuto ng martial arts kaya kapag susuportahan niya siya ng buo ay nakakasigurado si Soyun Hyun na may makukuha siya galing dito. Ibig sabihin nito ay kailangan niyang makuha ang mabuting kalooban ni Direktor Kim. Kaya si Soyun Hyun pa mismo ang nag-alok ng kanyang kamay para tulungan niyang tumayo si Bastardo at siya pa ang humingi ng tawad sa kanya. Nagagalit ang mukha ni Bastardo na mumurahin niya pa sana ang bida pero nakita niya ang kalmadong ekspresyon nito na para bang walang problema sa kanya kung uulitin niya ulit ang pagbubugbog na ginawa niya kaya iniwas niya ang kanyang tingin at tumahimik na lang. Pagkalipas ng ilang sandali ay iminungkahi ni Direktor Kim na subukan nilang umalis sa kagubatan at tignan nila kung may mahanap silang nayon. Inisip ni Soyun Hyun na yun ang makatwiran na desisyon pero habang nag-uumpisa na silang obserbahan ang pupuntahan nila ay iniisip din ng bida na walang lugar ang common sense sa mundong ito. Sapagkat padalos-dalos lang na lumilipad ang mga immortal na sinusubukan na protektahan ang kanilang immortalidad at ang nag-iisang patakaran lang sa mundong ito ay ang malakas ang uubos sa mahina. Ang mga tao sa Murim ay handang gamitin ang kanilang mga espada para pumaslang ng iba dahil lamang sa yaman at karangalan. Dahil may alaala na si Soyun Hyun sa nakaraang buhay niya ay alam niyang ang pangalan ng kagubatan na ito ay ang Ascension's Path. Nakakasigurado rin siya na sa kabundukan na ito ay walang nayon, syudad, o bansa na malapit sa kanila. Ipinagbigay alam niya na kay Direktor Kim na malapit ng gumabi kaya kailangan na nilang maghanap ng ligtas na lugar na pagtutulugan nila. Sumang-ayon lang si Direktor Kim at naalala niyang marami silang inimpake na pagkain sa loob ng sasakyan kaya kailangan muna nilang hanapin yun. Alam ni Soyun Hyun na hindi nila mahahanap ang sasakyan pero alam niya rin na hindi sila maniniwala sa kanya nang hindi naghihinala. Kaya napagdesisyonan niyang pabayaan na lang sila na hanapin ang sasakyan imbes na sayangin ang kanyang enerhiya na kumbinsihin sila at iminungkahi niyang maghiwa-hiwalay na muna sila. Maghahanap ng pagtutulugan ng isang grupo sa kanila at ang isang grupo naman ang maghahanap sa sasakyan, at kailangan nilang magkita-kita ulit bago tuluyan ang sumapit ang gabi. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakahanap na sila ng pagtutulugan nila at nakagawa na rin sila ng apoy. Dito naman na napatanong ang isang babae na kung biktima sila ng pagguho ng lupa habang nasa loob ng sasakyan ay paano sila napunta sa lugar na kinaroroonan nila ngayon pero hindi nila mahanap ang sasakyan. Nalilito rin si Direktor Kim habang lahat sila ay nakapalibot sa apoy at kumakain ng kulay puti na maliit na bola. Inalok ni Soyun Hyun ang katabi niya na kumuha lang siya kung gusto niya dahil marami pa siyang natitira sa kinakain nila. Napangiti na lang si Direktor Kim na nagpapasalamat kay Soyun Hyun dahil siya ang rason kung bakit nakakaya pa rin nilang sumaya kahit na nasa seryoso silang sitwasyon kaya pinuri niya rin ang bida na isa siyang maaasahan na tao. Habang nakahiga lang sa gilid si Bastardo ay naalala rin daw ni Direktor Kim na pagod si Soyun Hyun na nagmaneho dahil kahapon ay kinailangan niya pang mag-overtime sa trabaho. Sumang-ayon din naman ang isa sa mga babaeng katrabaho ng bida na masyado raw siyang masipag. Isa-isa na nilang pinasalamatan si Soyun Hyun sa mga ginawa niya at pangunguna sa kanila. Pero sinabi lang ni Soyun Hyun na sinuwerte lang siya at iniisip niya rin na sa nakaraang buhay niya ay nahanap lamang nila ang pagsisilungan na ito pagkatapos nilang mawala sa kagubatan ng ilang oras. Napagdesisyonan niya na rin na i-enjoy ang sandaling ito dahil alam niyang ang gabing ito ang huling sandali na makakatawa sila ng ganito. Ngayon ay makikita ng natatakot si Soyun Hyun na nagpapawis at halatang natatakot na nanginginig ang kanyang boses na binabati ang Panginoon ng kagubatan.
Ang binabati niya pala ay ang dambuhalang Sauron na may 3 buntot at nakapagtataka naman sa Panginoon ng Kagubatan ang kakaiba nilang amoy sapagkat kahit na ilang libong taon na siyang nabubuhay ay wala pa siyang naaamoy na mga taong katulad nila. Nagising na rin ang mga katrabaho ng bida at laking gulat na lang nila sa dambuhalang halimaw na nasisilayan nila ngayon. Sinigawan naman agad sila ni Soyon-hyon na kailangan nilang ipakita ang kanilang paggalang sa Panginoon ng Kagubatan kaya inutusan niya silang lumuhod ngayon na. Nagsimula na rin na magsalita ang dambuhalang Sorrow na sa tuwing may makakasalubong siyang tao ay palagi niyang naaalala kung gaano sila kahangal at kabastos. Karaniwan ay pinuputol niya ang lahat ng mga bahagi ng katawan ng mga taong nakakasalubong niya pero pasalamat sila dahil merong isa sa kanila ang marunong kung paano gumalang sa kanya kaya napagdesisyonan niyang patawarin na lang sila. Pero kahit na ganun ang sitwasyon ay kailangan nilang bayaran ang halaga ng pananatili sa kanyang teritoryo kaya kung may isa sa kanila ang mag-aalay ng kanilang braso ay papayagan niya silang manatili. Nakaluhod pa rin si Soyon-hyon na nanginginig sa takot na iniisip ang nangyari sa nakaraang buhay niya nung nakita nila ang halimaw na ito. Lahat sila ay napasigaw na lang sa gulat at dahil sa ginalit nila ang Sorrow ay naalis ang lahat ng mga bahagi ng mga katawan nila kaya parang isang hakbang na lang sila sa kanilang kamatayan. Pero buti na lang ay mistulang pinahahalagahan ng Panginoon ng Kagubatan ang paggalang ni Soyon-hyon sa pagkakataong ito kaya wala siyang balak na putulin ang lahat ng mga bahagi ng mga katawan nila pero tinatanong na ng Sorrow kung sino ang mag-aalay ng kanilang braso. Iniisip naman ng bida na buti na lang ay isang braso lang ng isang tao ang hinihingi ng Sorrow dahil alam niya na kahit na nawala ang isang braso niya ay kayang-kaya lang ito na pagalingin ng mga immortal na magpapakita sa harapan nila pagkalipas ng 2 araw at karagdagan pa ay naghanda na siya ng halamang gamot para mabawasan ang kanyang pananakit. Kaya iniabot niya na ang nanginginig niyang kaliwang braso at voluntaryo na ginamit ito bilang alay para sa Panginoon ng Kagubatan. Nagulat lahat ng mga katrabaho niya sa magiting niyang desisyon at nagpakita na ang mga matatalim na pangil ng Sorrow, pinuri niya pa ang desisyon ni Soyon-hyon, at sinabi niyang hanggat maaari ay gagawin niya ito nang walang sakit. Pero napasigaw pa rin ng malakas si Soyon-hyon dahil sa sakit sapagkat tuluyan na nga na sinakmal ng Sorrow ang kanyang braso. Napapikit na lang din ang mga katrabaho ng bida dahil sa masyadong marahas na eksenang napapanood nila. Sa sobrang sakit ay hindi na rin mapigilan ni Soyon-hyon na umiyak habang kinukuha ang halamang gamot na inihanda niya at agad niya na itong kinain habang patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha niya. Inakala pa ng Sorrow na magiging iba ang lasa ng bida dahil kakaiba ang amoy nila pero hindi lang pareho ang lasa kundi mas malala pa ang lasa ng braso niya dahil sa lahat ng mga dumi sa ugat niya. Nakatulong naman ng mabuti ang epekto ng halamang gamot sa pananakit na iniinda ni Soyon-hyon at humingi pa siya ng tawad sa Sorrow dahil hindi sapat ang inialay niya. Sinabi naman ng Panginoon ng Kagubatan na papayagan niya silang manatili sa teritoryo niya sa loob ng 7 araw at bilang pasalamat sa kanyang divinity ay hindi mamamatay si Soyon-hyon. Habang nakaluhod pa rin ang bida ay tumalon na ang Panginoon ng Kagubatan at pinabayaan na sila. Dito naman na lumapit ang mga katrabaho niya na nag-aalala raw sila sa kalagayan ni Soyon-hyon. Pero sinabihan niya lang sila na bumalik na sila sa loob dahil meron siyang ipapaliwanag. Laking gulat na lang ng mga katrabaho ng bida nung sinabi niya sa kanila na sinabi raw sa kanya ng Sorrow na nasa Murim daw sila. Pasalamat na lang sa pag-alay niya sa kanyang braso ay magiging ligtas sila sa loob ng 1 linggo pero napatanong na lang si Direktor Kim kung ano na lang ang gagawin nila pagkalipas ng panahon na yun. Habang naghihingalo ay dito na ipinagbigay alam ni Soyon-hyon sa kanila na kapag dumating ang panahong yun ay ibang bagay naman ang kailangan nilang isuko. Kaya mas lalong naging malagim ang kanilang ekspresyon at dahil sa inaantok na siya ay hiningi na lang ng bida ang kanilang pag-iintindi na kailangan niya munang magpahinga. Pagdating ng gabi ay kapansin-pansin ang kakaibang buwan sa mundong ito na parang isang malaking mata. Habang nakasandal si Soyon-hyon sa pader na nagpapahinga ay mahina ang boses ng mga katrabaho niya na hindi makapaniwala sa iminungkahi ni Bastardong Section Chief pero ang hindi nila alam ay naririnig pa rin ng bida ang usapan nila. Sinabi ng isang lalaki na masyadong malaki ang tulong ni Soyon-hyon sa kanila sapagkat siya ang nagbigay ng kanilang pagkain at ng sinisilungan nila ngayon pero ang sagot lang ni Bastardo ay kayang-kaya nilang malaman ang lahat ng pwede nilang matutunan kay Soyon-hyon sa loob ng 1 linggo. Itinuro niya pa na dahil nawala na ang isang braso ni Soyon-hyon ay hindi na rin siya mabubuhay ng matagal kaya mas mabuting isakripisyo na lang ulit siya. Pero ang hindi nila alam ay seryosong pinagmamasdan lang sila ni Soyon-hyon sa loob ng kuweba. Kabanata 3
Habang patuloy pa rin ang mga katrabaho ni Soyun Hyun na nag-uusap ay tahimik lang siya na inoobserbahan sila at sa isipan niya ay hindi siya makapaniwala sa kakapalan ng pagmumukha ni bastardong section chief na ialay siya sa tuwing babalik ang Zoro na manghihingi ng alay sa kanila. Kaya pumunot siya ng bato at inisip ang lahat ng karahasan na natutunan niya na galing sa pagbubugbog sa kanya sa nakalipas na 50 taon kaya nakasisigurado siyang madali lang para sa kanya na pumaslang ng modernong panahon na lalaki na tulad ni bastardong John Myung-hun. Patuloy pa rin ang pagkukumbinsi ni Bastardo sa mga katrabaho niya at iniisip na lang ni Soyun Hyun kung papaslangin niya na ba ang bastardong yun. Pero pinakalma niya ang kanyang sarili at ibinaba na lang ang bato. Alam niyang pinaralisado ng takot ang kanilang mga pag-iisip kaya kapag gumawa siya ng isang karumal-dumal na kilos ngayon ay magkakaroon lang ito ng pagkasira sa relasyon niya kay Direktor Kim. Narinig niya rin na may isa sa kanila ang hindi na nakapagpigil na magmura kay bastardong John Myung-hun na kung hindi pa raw siya tatahimik ay sila na mismo ang babali sa paa niya. Kaya napaisip na lang si Soyun Hyun na mabubuti silang tao at nasa isang nakakalitong sitwasyon lang silang lahat. Natulog na nga silang lahat at pagdating ng kinaumagahan ay sinalubong na sila agad ng malaking ahas na may 2 ulo na nanghingi lang ng kaunting dugo bilang alay. Ito rin ang kaparehong ahas na sumipsip sa dugo ni Chief O sa nakaraang buhay ng bida. Sa pagkakataong ito ay nagpapawis na inialay ni Chief O ang kanyang kaliwang braso. Pero pagkatapos sipsipin ng ahas ang kanyang dugo ay mabilis niya rin itong dinura. Nakakadiri raw ang dugo ng taong pinagsipsipan niya at dagdag pa niyang iyon ang pinakamalubhang dugo ng tao na nalasahan niya. Halata naman ang pagkaasar ni Chief O na nag-uugat pa ang kanyang mukha pero hindi na nakapagtataka kay Soyun Hyun ang naging reaksyon ng ahas dahil ang dugo na sinipsip niya ay dugo ng isang trabahador ng ika-21st century na punong-puno ng nicotine at kolesterol. Tinawag naman na ni Soyun Hyun si bastardong John Myung-hun at ang sumbat pa ng bastardong ito ay kung bakit siya tinawag ni Soyun Hyun gamit ng buong pangalan niya. Pero tinanong lang ng bida kung hindi ba siya nagugutom kaya lumapit siya kay bastardo at sinabi niyang ituturo niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa prutas at nakakain na mga halamang gamot. Ibinulong niya rin na plano niyang ialay ulit ang kanyang natitirang braso sa Zoro sa susunod na linggo kaya kapag mapapaslang man siya ay meron dapat isa sa kanila ang marunong kung paano makaligtas sa kagubatan na ito. Nagpapawis na lang si bastardong John Myung-hun sa narinig niya at nagpasalamat pa siya ng ilang beses kay Soyun Hyun. Pero nagtataka na lang ang bida kung bakit nagpapasalamat ang bastardong ito dahil hindi na muling babalik ang Zoro para gambalahin sila at hindi rin magagamit ni bastardong John Myung-hun ang ituturo sa kanya ni Soyun Hyun. Makikitang sinisigawan na nga ng bida si bastardo dahil ilang beses niya nang sinabihan ang bastardong John Myung-hun na maling prutas ang pinipitas niya kaya kailangan niyang mag-focus. Humihingi na lang ng tawad si bastardo pero patuloy pa rin siyang pinapagalitan ni Soyun Hyun na mamamatay lang siya kapag kinain niya ang prutas na hinahawakan niya ngayon. Nagpatuloy na nga si Soyun Hyun na kunwaring tinuturuan niya raw si bastardo pero sa kaloob-looban niya ay natutuwa siya na pinapagalitan ang bastardong ito. Hanggang sa napaupo na lang si bastardo at pinahinto niya si Soyun Hyun dahil kailangan niya raw ng pahinga sapagkat ang tagal niya nang naghuhukay para lang makakuha ng mga halamang gamot. Pero sa isipan ni Soyun Hyun ay ganitong pagpaparusa ang ginawa sa kanya ni bastardong John Myung-hun nung baguhan pa lang siya sa kumpanya kaya minadali niya pa ang bastardo dahil kailangan nilang tapusin ang ginagawa nila bago maggabi. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakahanap na nga sila ng isang malaking ginseng. Hindi makapaniwala si bastardo sa kanyang nahahawakan ngayon at nagtataka na lang siya kung natural ba na ginseng ang kanyang nakikita. Sumang-ayon na lang si Soyun Hyun sa kanya pero nagmumukha lang pala itong ginseng dahil sa totoo ay isa itong yellow bamboo root. Ang rason kung bakit ito malaki na dapat ay kasing laki lang ng isang hinliliit na daliri ay dahil sa punong-puno ng enerhiya ang ascension path. Wala itong silbi para sa cultivators pero ito ay lubhang mahalaga na medisina na ginagamit ng mga martial artist para pataasin nila ang kanilang chi kaya naisipan ni Soyun Hyun na malaking tulong ito para kay Direktor Kim. Napansin naman nila na may 2 pang yellow bamboo roots kaya inutusan ng bida ang natutuwang bastardo na gamitin niya ang kanyang damit para gawing paglagyan ng mga halamang gamot. Alam ni Soyun Hyun na papalapit na ang itinakdang oras kaya bumalik na sila. Sa kailaliman ng gabi ay nagkaroon ng malaking pagliwanag na parabang nagbanggaan ng iba't ibang enerhiya sa iisang lugar. Sa sobrang lakas ng banggaan ng mga enerhiya ay naapektuhan din ang mga katrabaho ni Soyun Hyun pero mistulang wala itong epekto kay Direktor Kim at sa ating bida.
Dito na nagpakita ang tatlong immortal na isa raw itong sorpresa sapagkat hindi nila inaasahan na makakahanap sila ng hindi pa nahahasa na mga talento sa lugar na ito at pinapaalis pa ng nakadamit ng itim ang kasama niya sapagkat para sa kanya lang daw ang mga talentong tinitignan nila. Tinawag pa siyang walang hiya ng nakaasul na damit pero napatanong na lang si Director Kim kung sino ang mga taong ito habang nanginginig pa rin ang mga katrabaho niya sa sahig. Napansin naman ng mga immortal na tatlo lang sa grupo ng mga taong nasa sahig ang may tinataglay na spiritual roots at ang natitira sa kanila ay mga ordinaryong mortal lamang. Biglang ibinuka ng isa sa mga immortal ang palad ng kanyang kamay na naglabas ng isang bola na gawa sa kuryente at mabilis niya itong itinama kay Bastardong John Myung-hun. Hindi niya napigilan na mamangha dahil iyon ang katawan na nagtataglay ng Heavenly Golden Thunder. Inilabas naman ng isa sa kanila ang kanyang pipa at sinabi niyang siya naman na ang kikilos ngayon. Para bang may malakas na tunog na narinig ang babae at mas lalo pa itong lumakas pero wala na lang siyang nagawa kung hindi lumuhod sa sahig. Dito napagtanto ng kakaibang immortal na tinataglay ng katawan ng babae ang ghostly in transforming immortal root at hindi pa siya makapaniwala na totoo pala ang konstitusyon na ganun. Agad din naman na lumapit ang isang immortal kay Chief O na tinataglay daw ng katawan niya ang unique holy body. Nakakapangilabot pa ang kanyang pagmumukha na parang pinagbabantaan ang tatlo na kukunin niya raw sila bilang mga disipulo ng Asher Heaven Creation Sect sapagkat silang tatlo ay may talento na baguhin ang buong mundo. May gana pa siyang magtanong gamit ng malagim niyang boses kaya hindi makahinga si Chief O at nararamdaman niyang mapapaslang agad siya kapag tatanggihan niya ang alok. Mabuti na lang ay lumapit ang isa ring immortal at hinawakan ang kanyang balikat para lumuwag ang kanyang pakiramdam pero hinihikayat din ng immortal na ito na sumali siya sa kanyang Black Ghost Valley sapagkat meron sa kanila ang lahat ng cultivation method kaya mas lalo lang na nagalit ang immortal na pinagbabantaan si Chief O. Immortalidad, kapangyarihan na baliktarin ang kalangitan, kasikatan, at yaman ay ipinangako nilang makukuha ng tatlong talentadong individual ang mga ito sa loob ng 100 taon lamang. Habang nagtatalo ang tatlo kung saan mapupunta ang mga talentadong individual ay tinanong naman sila ni Director Kim kung paano sila makakaalis sa kagubatan sapagkat mamamatay lang sila kung walang magbabago sa kanilang sitwasyon. Inilabas lang ng isang immortal ang kanyang gourd at habang hinihigop nito si Bastardong John Myung-hun ay sinabi niyang nag-aalala lang ng masyado ang mga mortal at tinanong pa niya sila kung paano sila nakapunta sa Ascension Path gamit ng mga walang silbi nilang mga katawan. Napansin pa ng isang immortal ang naputol na braso ni Soyun-hyun na dahil sa sorrow at nakita niya rin na base sa sugat ng bida ay voluntaryo niyang inialay ang kanyang sarili. Pinuri niya si Soyun-hyun na kahit na isa lamang siyang mortal ay meron siyang lakas ng loob kaya nagpasalamat na lang ang ating bida. Tigisa na nga na kumuha ng talentadong individual ang mga immortal at ipinagbigay alam din ng isa sa mga immortal na hinuli na raw nila ang lahat ng mga hayop at halimaw sa Ascension Path kaya magiging ligtas ang lugar na iyon sa susunod na 10 taon. Malakas naman ang sigaw ni Director Kim na pinapahinto ang mga immortal sapagkat hindi man lang nila alam kung saan sila pupunta para makaalis sa kagubatan. Pero patuloy lang na iniwan na sila ng mga immortal na hawak-hawak ang mga talentadong katrabaho ni Soyun-hyun. Napapikit na lang siya na nagpapawis dahil pareho lang ang nangyari 50 taon na ang nakalipas kung saan kahit gaano kalakas ang kanilang sigaw ay binaliwala lang sila ng mga immortal na parang mga insekto. Mabuti na lang ay pinagaling nila ang kanyang braso. Napamura na lang si Director Kim na naguguluhan kung ano na ang gagawin nila sa kagubatan na ito habang umalis na lang na parang bulalakaw ang mga immortal na lumayo na sa kanila. Hindi lang pala iisang grupo ng immortal ang papaalis na, kundi marami sila na nakakagawa pa ng parang isang meteor shower kaya nakapagtataka na lang kay Director Kim kung ano ang nasa direksyon na pinupuntahan nila. Pagkalipas ng isang araw ay lumakas na ang pag-ulan kaya walang magawa sila Soyun-hyun kundi manatili na lang sa kuweba. Ang isa sa kanila ay umuubo na ng dugo kaya sinabi ng babaeng katrabaho ni Soyun-hyun sa kanya na malubha na ang kondisyon ni Deputy Manager O kaya napatanong na lang siya kung meron ba silang pwedeng gamitin na halamang gamot. Pero sinabi lang ni Soyun-hyun na maghintay lang sila ng ilang sandali sapagkat maaaring meron ulit ang magpapakita sa kanila at pagagalingin nito si Deputy Manager O. Nagtaka na lang ang babaeng nagtanong kay Soyun-hyun at totoong meron nga ulit ang nagpakita sa kanila. Habang natatakpan ng anino ang mukha ng taong ito ay sinasabi niyang silang mga mortal na nasa Ascension Path ay para lamang mga langgam na nagdurusa sa kalagitnaan ng kompetisyon ng mga dragon.
Nagulat na lang si Direktor Kim na tinanong ang taong ito kung sino siya pero napangiti lang ang nilalang na nagpakilala bilang ang nag-iisang Sea Dragon King na si Soul. Kabanata 4. Sa loob ng pinagsisilungan nila ay napatanong na lang si Direktor Kim kung anong pagkontrol sa bagyo ang tinutukoy ni Soul. Pero inamin ng Sea Dragon King na basta-basta na lang na may nagpakitang bagyo kaya hinanap niya ang dahilan nito at natagpuan niyang ang kasamahan nilang babae na nakahandusay na lang sa sahig ang nakagawa ng sorcery na rason ng malakas na bagyo. Isa lamang siyang ordinaryo na babae na walang bakas ng cultivation kaya nakapagtataka rin kay Soul kung paano siya nakakagawa ng napakatinding kapangyarihan at karagdagan pa ay hindi namamalayan ng babae na nagagawa niya ito. Pero sinabi ni So Yun-hyun na sila ang nagtataka dahil kahit nakakadating pa lang nila sa lugar na ito ay isa-isang may nagpakita sa harapan nila na mga makapangyarihang nilalang na tulad ni Soul at kinuha ang mga kasamahan niya. Napahalakhak na lang ng matindi ang Sea Dragon King sa sinabi ng mortal sa kanya. Sapagkat sinasabi ni So Yun-hyun na meron pa siyang ibang kasamahan na may pambihirang potensyal at parabang nakatadhana ng may mga makapangyarihang cultivators ang magpapakita sa harapan nila at kukunin ang mga kasamahan niya. At ngayon ay si Soul naman na ang nagpakita sa harapan ng nakahandusay na babaeng ito. Ngayon ay ang Sea Dragon King naman ang napatanong sa mortal na kausap niya kung alam niya ba kung nasaan sila. Sapagkat ang kinaroroonan nila ngayon ay tinatawag na Ascension Path o daanan patungo sa kalangitan. Ito ay isang mahalagang daanan para makarating sa mas mataas na kaharian at sa loob lang ng ilang buwan ay magkakaroon ng Dimensional Rift na tinatawag na Ascension Gate ang magbubukas sa kinaroroonan nila ngayon. Nangyayari lamang ito isang beses kada 1,000 taon kung saan nagtitipon na agad sa Ascension Path ang mga hindi mabilang na makapangyarihang cultivators at mga espiritual na nilalang para makaakyat sila sa mas mataas na kaharian. Kaya mataas talaga ang tsansa na may mga cultivators na katulad ni Soul ang magpapakita sa harapan nila. Madali lang na naintindihan ni So Yun-hyun ang paliwanag ni Sea Dragon King pero nabanggit ni Direktor Kim ang plano ng mga naunang nagpakita sa kanila na mga immortal na isali ang mga kasamahan nila sa mga sekta nila. Kaya kung plano rin nilang umakyat sa mas mataas na kaharian ay paano naman makakasama ang mga kasamahan nilang nadukot? Alam naman ni Soul na mahirap para sa mga mortal na intindihin ang ganitong bagay kaya sinabi niyang may teknik na ginagamit ang mga cultivators para paliitin ang mga malalaking bagay at ilagay ang mga ito sa loob ng mga mahikang kagamitan na tulad lamang ng hinahawakan niya ngayon. Malamang ay inilagay din ng mga nakita nilang makapangyarihang cultivators ang kanilang sekta sa loob ng kagamitan na tulad nito sapagkat ang kanilang layunin ay ang makaakyat sa mas mataas na kaharian na kasama nila ang kanilang buong sekta sa sandaling magbukas ang Ascension Gate. Sa katunayan ay inimpake rin ni Soul ang isa sa mga kastilyo ng ang kanyang Sea Dragon sa loob ng kagamitan na ito at sa loob nito ay may 1,800 Sea Dragons ang mahimbing na nakatago kaya mas lalo pang nagulat si So Yun-hyun at Direktor Kim. Masyadong katakataka at nakakaintriga para sa Sea Dragon King ang babaeng ito at kung isasali niya ang babae sa kanyang Sea Dragon Clan ay nakakasigurado siyang magiging pambihirang nilalang ang babae. Papahintuin pa sana ni Direktor Kim na makuha ang kasamahan nilang babae na nagngangalang O pero bigla siyang napaluhod dahil sa mabigat na presensya ni Soul at sa sobrang bigat ng presensya na nagpapabigat kay Direktor Kim ay naguugat na ang kanyang noo at parang lalabas na ang kanyang mata. Nakangiti lang na sinabi ng Sea Dragon King na ibibigay niya ang kanyang dugo sa babae at tatanggapin niya siya bilang parte ng angkan niya sapagkat iyon ang makakabuti sa kanilang lahat habang si Direktor Kim ay masyado nang nahihirapan dahil sa mabigat na presensya na nagpapaluhod sa kanya. Nagbigay pa ng karagdagang payo si Soul sa kanila at iyon ay ang huwag silang kaswal na nagtatanong sa mga makapangyarihang cultivators at mas lalo pa niyang pinabigat ang kanyang presensya kaya naglalabas na tuloy ng dugo ang buong mukha ni Direktor Kim at pati na rin si So Yun-hyun ay nakahandusay na lang sa sahig. Sinagot niya lamang daw ang kanilang mga katanungan dahil mapagbigay siya pero karamihan sa mga cultivators ay papaslangin na agad sila sa sandaling nagtanong sila. Mas lalo pang lumala ang bagyo sa kinaroroonan nila at makikita nang nagpalit na si Soul sa kanyang totoong anyo na dragon at lumipad na siya papalayo sa grupo nila So Yun-hyun. Kinabukasan ay malinaw na ang kalangitan at napatanong na lang ang babae kung ano na ang mangyayari sa kanila. Sapagkat ganun-ganun lang na dinukot ng mga immortal at dragon ang mga kasamahan niya kaya hindi niya mapigilan na matawa sa sitwasyon nila ngayon. Lumapit na lang si So Yun-hyun at tinapik ang kanyang balikat para kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob. Kaya nagpakiusap ang babae na huwag din daw sana kukunin ng iba si So Yun-hyun sapagkat kung nakuha rin siya ay hindi siya makakaligtas ng mag-isa sa kagubatan na ito.
Pero alam ni So Yun Hyun na papalapit na ang oras nilang maghiwalay. Agad na ngang nanginig ang babae at napaiyak na lang siya dahil sa sakit. Napaluhod na lang siya dahil sa sobrang pananakit ng kanyang ulo at ipinagbigay alam niya sa kanila na may papalapit. Dahil sa malakas na parang enerhiya na inilabas ng babae ay yumanig din ang buong paligid at lumipad papalayo ang mga ibon. Nanginginig ang kanyang boses na sinabing andito na siya. Hanggang sa may nagpakita na nga sa harapan nila na matandang lalaki na nakasakay sa mistulang mekanikal na tigre at nagtataka ang matanda kung paano nakapunta ang mga mortal sa lugar na ito. Dito na nga napagtanto ng matanda na sa tuwing magbubukas na ang Ascension Gate ay nagiging pabago-bago ang nakapalibot na kalawakan kaya inisip niya na lang na nahuli sila sa isang spatial storm. Lumapit na nga ang matanda at tinanong kung sino sa kanila ang nagbuga ng napakalaki at mabigat na konsensya. Sa sobrang lakas ng presensya ay inakala niya pang may nilalang na galing sa mas mataas na kaharian ang bumaba sa mundo nila. Na para bang kinalimutan ni Director Kim ang payo sa kanila ni Soul na huwag tatanungin ang mga cultivators pero tinanong niya pa ang matanda kung sino siya. Kaya gamit lang ng tungkod ng matanda ay pinalipad niya ng malakas si Director Kim ngunit buti na lang ay nakahanda si So Yun Hyun na seluhin siya. Sa sobrang lakas ng pagpapalipad kay Director Kim ay napasubsob silang dalawa sa lupa at naalis pa ang nakabalot na mga halamang gamot na nakatali sa bewang ni So Yun Hyun. Nagpasalamat na lang si Director Kim pero nagulat na lang siya sa pag-aalala nung nakita niyang duguduguan ang likod ni So Yun Hyun pero sinabi lang ng bida na ayos lang siya. Hinawakan ng matanda ang pisngi ng babae at sinabi niyang kahit na walang spiritual root ang babae ay pwede niya lang nabangunin yun gamit ng kapangyarihan niya sapagkat nagtataka rin siya kung ano ang mangyayari kapag ang kakaibang konsensya ay naging dakilang konsensya ng isang cultivator. Pero umiiyak lang ang babae na tinawag sina So Yun Hyun at Director Kim. Napatanong na lang ang matanda kung bakit pa rin siya kumakapit sa makamundong relasyon niya kahit na inalok na nga siya ng matanda na tatanggapin niya siya. Kaya ang sunod na ginawa ng matanda ay pinapalutang niyang sinasakal ang dalawa at inalok niya pa na siya na ang puputol sa natitirang tali na humahad lang sa babae pero nagmakaawa ang babae na gagawin niya ang kahit na ano basta pabayaan niya lang sila. Para maniwala ang matanda ay tinanong niya kung naiintindihan ba ng babae na kakalimutan niya na ang nakatali sa kanya sa mundong ito na sinang-ayunan na lang ng babae. Kaya ibinabana ng matanda sina So Yun Hyun at Director Kim pero kung papabayaan niya lang sila ay nakakasigurado siyang iisipin pa rin sila ng babae kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para ipunta ang dalawa sa malapit na bansa ng mga mortal. Walang nakakaalam kung saan sila ipupunta ng Dimensional Rift na ibinukas ng matanda sapagkat pati na rin siya ay hindi niya alam kung saang kalupaan sila mapapadpad. Nauna na ngang nahila si Director Kim at napamura na lang si So Yun Hyun sa isipan niya dahil kailangan niyang makuha ang ibinalot niyang mga halamang gamot. Tuluyan ang nahila ang dalawa samantalang may balak pa raw na habulin sila ng babae pero nagsara na ang Dimensional Rift. Makikitang nakahandusay na lang sina So Yun Hyun at Director Kim sa sahig na kasama ang nabalot na mga halamang gamot. Napatanong na lang si So Yun Hyun at bumangon na nagtataka kung nasaan sila. Sapagkat sa nakaraang buhay niya ay hindi sila napadpad sa lugar na ito. Napaisip na lang siya na nagsasabi ng totoo ang immortal na walang nakakaalam kung saang lugar sila may pupunta pero sa hindi niya maalalang rason ay pamilyar ang daan na ito sa kanya. Dito na nga napagtanto ni So Yun Hyun na ang lugar na ito ay ang dati niyang pinagtirahan. Ang malaking gusali at syudad na pamilyar sa kanya. Ito ay ang kapital ng Yeonggu na syudad ng Sukyung. Kabanata 5. Sa masaganang syudad ng Sukyung ay nasa gilid lang sina So Yun Hyun at Director Kim na nakaupong nag-uusap na hindi na raw sila makasabay sa lahat ng mga nangyayari sa kanila at mas mabuti na lang daw kung panaginip lang ang lahat ng ito. Silang dalawa na lang ang natitira at siguro ay dapat na gumaan na lang ang kanilang loob sapagkat hindi sila dinukot ng mga halimaw na nakasalubong nila. Pero tahimik lang si So Yun Hyun na hindi nakakasigurado kung ano ang mararamdaman niya. Sapagkat kahit na bumalik siya sa nakaraan ay isa lamang siyang walang kapangyarihan na kumukuha ng mga halamang gamot sa nakaraang buhay niya. Alam nilang hindi sila pwedeng manatili na lang ng habang buhay sa loob ng eskinita kaya lumabas na sila at naglibot-libot sa syudad. Hindi maintindihan ni Director Kim kung ano ang mga salita na binibigkas nila pero sa tingin niya ay Chinese ang ginagamit nilang lengguwahe at nakapagtataka rin sa kanya kung bakit sila pinagbubulungan ng mga taong nandoon. Nagulat na lang siya na naiintindihan pala ni So Yun Hyun ang kanilang lengguwahe at sinabi niyang ang kanilang katawa-tawang suot na damit daw ang pinagbubulungan ng mga tao.
Ipinagwalang bahala lang ni So Yun-hyun si Direktor Kim dahil medyo alam niya raw ang Chinese. Sinabi lang ni Direktor Kim na isang magandang bagay ang sinabi ni So Yun-hyun, hindi niya mapigilan na mag-alala sa sugatan na likod ng kasama niya. Pero nagsinungaling pala si So Yun-hyun sapagkat hindi Chinese ang kanilang lengguwahe at kahit na parehong letra ang ginagamit ng mga tao dito ay magkaiba pa rin ang kanilang pagkabigkas. Sa nakaraang buhay niya ay kinailangan niya pang tiisin ang pangkukutsa sa kanya ng mga pulubi sa loob ng 2 buwan para lang matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa lengguwahe. Pero sa ngayon ay hindi na nila kailangan na tiisin ang ganung paghihirap at sinabi niya na nga kay Direktor Kim na kailangan na nilang bumili ng mga bagong damit pero tinanong lang siya ng matanda kung paano nila yun gagawin sapagkat sa tingin niya ay hindi tatanggapin ng mga taong nandito ang pera nila. May solusyon naman si So Yun-hyun sa problema nila kaya dumiretso na sila sa pasilyo ng medisina at hindi makapaniwala ang matandang lalaki sapagkat pinapayagan nila siyang bilhin ang napakahalagang halamang gamot na ito. Mabuti na lang ay alam ni So Yun-hyun na hindi bababa sa 800 taon ang edad ng yellow bamboo roots na binibenta niya kaya sumang-ayon lang sa kanya ang nagbebenta at sa tingin nito ay nagkakahalaga ng 15 pilak ang hinahawakan niyang halamang gamot. Sinusubukan na lang na itago ni So Yun-hyun ang pagkatuwa niya dahil hindi siya nakahawak ng ganong karaming pera sa nakaraang buhay niya kaya minadali niya na ang nagbebenta na ibigay ang mga pilak niya. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakapunta na sila sa isang maayos na bahay at hindi makapaniwala si Direktor Kim na ito ang bahay na tutuluyan nila. Simula na rin ngayon ay ituturo na rin daw ni So Yun-hyun kay Direktor Kim ang lengguwahe ng lugar na ito. Pinapamukha niyang wala silang ni isang problema pero pagkatapos niyang suhulan ng ilang mga lalaki para bigyan sila ng mga plaka na gagamitin nila sa kanilang pagkakakilanlan at pagkatapos niya rin bumili ng bahay at lupa ay iisang inggit na lang ng pilak ang natitira para sa kanila. Tahimik lang si Direktor Kim pero patuloy ang kanyang pag-aalala kay So Yun-hyun habang tinitignan ang mga sugat ng batang lalaki. Kaya tinanong niya kung pwede niyang tawagin si So Yun-hyun gamit ng totoo niyang pangalan habang nandito sila sa lugar na ito at pumayag lang naman ang batang lalaki sa direktor niya. Nagpasalamat na nga si Direktor Kim na tinawag ang totoong pangalan ni So Yun-hyun. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ay nag-uusap ang dalawa na ang rason lang kung bakit sila nakakuha ng pera ay dahil sa pagbenta ni So Yun-hyun ng halamang gamot. Pero wala na silang pagkukunan ng pera kapag naubos na ang lahat ng mga halamang gamot nila kaya kailangan nilang mag-isip ng paraan para makakuha ng pera. Iminungkahi na lang ni Direktor Kim na gamitin ang mga pilak na makukuha nila sa pagbenta ng mga natitirang halamang gamot para magsimula ng negosyo. Napaisip na lang si So Yun-hyun na sa lahat ng pera na makukuha nila at kung idadagdag pa ang kahusayan ni Direktor Kim bilang isang direktor ng kumpanya ay kayang-kaya nilang mamuhay ng ganun. Pero hindi yun sapat. Sapagkat bumalik na siya sa nakaraan kaya iniisip niyang mangarap ng mas malaki. Alam niyang isang martial genius si Direktor Kim Young-hoon. Pagkatapos niya lang magbasa ng third-rate na libro ng martial arts na binebenta lang sa lansangan ay naging martial master na agad siya pagkalipas ng ilang buwan. Sa sandaling inaral niya ang mas maraming advanced na mga teknik ay naging isa siya sa mga pinakamakapangyarihan na martial artist sa Jianghu. Kaya papaano na lang kung magsisimula si Direktor Kim na aralin na agad ang mga advanced na martial arts. Pwedeng-pwede na mas pabilisin ni So Yun-hyun ang pagsilang ng pinakadakilang swordsman sa Jianghu nang hindi bababa sa 30 taon. At makakabenepisyo pa siya habang tinutulungan niya si Direktor Kim kaya inulit niyang paalalahanan si Direktor Kim na nasa murim sila na mundo ng mga martial artist. Hindi nila alam kung kailan sila pupunteryahin ng mga grupo ng mga masasamang tao kapag nagpatayo sila ng negosyo kaya kailangan nilang matuto ng kahit man lang self-defense. Halatang natutuwa naman si Direktor Kim sa ideyang iyon pero alam niyang hindi sila nagtuturo ng martial arts sa mga taong hindi parte ng sekta kaya tinanong niya si So Yun-hyun kung paano sila matututo. Alam na pala ni So Yun-hyun na bilang nerd sa mga nobela ng Murim ay magiging interesado si Direktor Kim. Inumpisahan na ni So Yun-hyun ang kanyang pagpapaliwanag na sa syudad na ito ay may 7 sikat na mga sekta kung saan ang Demon Slaying Sect, Self-Binding Temple, Suppressing Bird House, at ang 7 Mysteries Sect ay mga miyembro ng Orthodox na panig ng Jianghu. Ang Wolf Fang Gang, Dark Knight Association, at ang Dragon Fighting Stronghold naman ay kinukonsiderang mga miyembro ng Unorthodox. Tinatawag sila ng mga mamamayan na 4 stars at 3 demons. Ang pangunahing matututunan sa Demon Slaying Sect ay ang mga teknik na para sa espada at patalim. Ang Self-Binding Temple ay isang Buddhist sect,
Samantalang ang suppressing birdhouse ay katulad lang ng house sect na nangangasiwa sa kahit na anong intel, at ang Seven Mysteries sect naman ay may napakahabang kasaysayan kaya marami silang inaaral na klase ng martial arts. Sa kabilang banda naman ay walang gaanong impormasyon na tungkol sa Three Demons. Marami lang sabi-sabi na eksperto sila sa palihim na mga teknik at pangkukulam. Gumagawa rin sila ng maraming iligal na gawain. Tinanong na ni So Yun-hyun kung anong sekta ang pinakagustong puntahan ni Director Kim na sumagot naman agad na ang Demon Slaying Sect ang gusto niyang puntahan. Sapagkat ang isang martial artist daw ay dapat marunong na gumamit ng espada at ang isang lalaki din ay dapat marunong na gumamit ng mga teknik ng patalim. Napaisip na lang si So Yun-hyun na bagay talaga ang pag-iisip na yun para sa lalaking tinatawag nilang pinakadakilang swordsman sa nakaraang buhay niya. Napatanong na lang si Director Kim kung papaano nalaman ni So Yun-hyun ang lahat ng impormasyon na ito at ang sagot niya ay dahil sa narinig niya lang daw sa mga martial artist na nag-uusap kanina. Pagkalipas ng 3 buwan sa harap ng Demon Slaying Sect, ipinakilala ni So Yun-hyun si Director Kim bilang nakatatanda niyang kapatid at pinuri niya pa ang Demon Slaying Sect kaya gusto raw nila na matuto ng martial arts sa sekta nila. Pinagmasdan lang sila ng matandang maskuladong lalaki na punong-puno ng sugat ang kanyang katawan at habang inoobserbahan sila ay napansin niyang meron silang disenteng pera pero nagpaumanhin na lang siya dahil mahirap na raw para sa edad ng nakatatanda niyang kapatid na matuto ng martial arts. Pero iminungkahi lang ni So Yun-hyun na kung pwede ay kumausap sila ng tao na mataas ang estado sa kanilang sekta habang inaabot niya ang kanyang kamay na may hawak na pilak. Mabuti na lang ay matagumpay niyang sinuhulan ng nagbabantay kaya pinapasok na sila sa loob ng sekta. Sa isang silid ay maririnig ang boses ng isang lalaki na tinatanong ang mga kausap niya na kagustuhan lang nilang matuto ng martial arts bilang self-defense. Nakangiti pa rin si So Yun-hyun na sumasang-ayon sa katanungan sa kanya habang pinapakita ang mga kumikinang na inggit ng pilak na nasa loob ng kahon. Sa sandaling nakita ito ng lalaki ay pumayag agad siya na pwede siyang sumali bilang isang panlabas na disipulo. Pero dagdag pa niya na hindi sila nagbibigay ng espesyal na trato sa mga sumasali sa pamamaraan ng donasyon at isa lang sa kanila ang tatanggapin nila kaya napaisip na lang si So Yun-hyun na ang lahat ng pera na yun ay nagkakahalaga ng isang yellow bamboo root at ngayon ay sasabihin nilang isa lang ang tatanggapin nila. Sisigaw na sana sa galit si Director Kim na pinagpeperahan lang daw sila pero agad na nagpasalamat si So Yun-hyun sa lalaki at sinabi niyang ang nakatatanda niyang kapatid ang sasali bilang disipulo nila. Tumalikod na nga ang lalaki na bitbit ang kahon na puno ng pilak at sinabihan si Director Kim na kailangan niya nang sumali mamaya sa pagtitipon ng mga panlabas na disipulo. Nagtataka na lang si Director Kim na tinanong si So Yun-hyun na ano ang silbi kung siya lang ang makakapag-ensayo ng martial arts at sinabi pa niya na ibang sekta ang kanyang pipiliin kung alam niya lang na ganito kamahal para lang sumali sa sektang ito. Pero sinabi lang ni So Yun-hyun na huwag na siyang mag-alala dahil alam naman niya sa sarili niyang hindi siya naging magaling pagdating sa mga sport at magpapatayo na lang siya ng negosyo gamit ng natitira nilang pera para suportahan si Director Kim kaya ang kailangan lang na gawin ni Director Kim ay ang mag-focus sa pag-aaral niya ng martial arts. Napatahimik na lang si Director Kim at sinabi niyang gagawin niya ang buong makakaya niya para magpalakas. Pero alam niyang matanda na siya kaya hindi niya alam kung may magagawa ba talaga siya. Ang sinabi lang ni So Yun-hyun ay kailangan niya lang maniwala sa sarili niya dahil nakakasigurado siyang magagawa ni Director Kim ang gusto niya. Nagpasalamat lang si Director Kim at pagkalipas ng 7 buwan, habang ginaganap ang kompetisyon sa loob ng sekta ay hindi makapaniwala ang matandang lalaking ito sa nasasaksihan niya. Sapagkat nagkaroon ng malaking kaguluhan sa loob ng Demon Slaying Sect kung saan natalo ang lahat ng mga disipulo ng sekta dahil lang sa isang tagalabas na hindi nila alam kung saan nanggaling at dito na nga ipinapakita ang likod ng lalaking naglalagas na ang buhok na nakahawak sa kanyang patalim at kaharap ang mistulang leader ng Demon Slaying Sect. Kabanata 6. Para maging dalubhasa sa martial art ay nangangahulugan na kailangan na intindihin ng martial artist ang totoong kahulugan ng martial art na pinanghahawakan nito at pisikal na maging pamilyar sa martial art. Ang isang third-rate na mandirigma na buong naiintindihan ang kahulugan ng isang martial arts ay pwedeng maging isang second-rate kapag pinagsama niya ito sa kanyang sariling pag-iintindi. Kaya para mas lalong lumakas pa ay kailangan niyang doblehin ang kanyang pag-iintindi kumpara sa dati at mas marami pang oras at pagsisikap ang kakailanganin niya. Pero minsan ay may mga taong may sapat na talento para pagtawanan lang ang mga iba na may pangkaraniwang antas lang ng pag-iintindi kaya kayang-kaya lang nila na mas mabilis na lagpasan ang bawat yugto ng pagiging martial artist.
Ang Demon Slaying Sect ay isang sekta na punong-puno ng mga talentadong martial artists. Isa itong dakilang sekta ng siyudad ng Sukyung pero nakayanan ng isang tagalabas lamang na talunin ang lahat ng mga direktang disipulo ng dakilang sekta na iyon. Sa loob lamang ng 7 buwan ay naging first-rate na mandirigma na agad si Direktor Kim sapagkat ganap na siyang naging dalubhasa sa Absolute Dragon Saber Technique ng Demon Slaying Sect. Nagagalit na ang leader ng sekta na iniisip ang hindi kapanipaniwalang pag-abot sa antas ng first rate na isang yugto na naaabot lamang sa pamamagitan ng pagtutulungan ng maraming dalubhasang mga martial artist. Ang mas mahalagang bagay pa ay isa lamang na tagalabas na nag-aaral sa kanilang sekta ang nakaabot sa antas ng first rate kaya ang ibig sabihin nito ay gumuho ang buong tradisyon nila dahil sa iisang lalaki lamang. Kaya inutusan niya na silang hulihin si Direktor Kim ngayon na. Napapalibutan na agad ng maraming martial artist ang isang bahay na may maraming palapag. Iniisip ni So Yun-hyun na dahil lang sa isang tagalabas na naging kasing lakas ng isang elder ng isang sekta sa loob lang ng 7 buwan na pag-eensayo ay nagkaroon na agad ng kaguluhan ang buong sekta. Dahil sa katawa-tawang sitwasyon na ito ay ikinulong nila si Direktor Kim sa kanyang silid dahil pinaghihinalaan na nila siya na isang espiya ng ibang sekta. Pero naguguluhan si So Yun-hyun kung bakit nila siya inaresto habang siya ay nasa palengke at ngayon ay pinaghihinalaan na rin nila siya bilang kasabwat na sospek kahit na wala naman siyang kaalam-alam sa martial arts. Kaya napatanong na lang si So Yun-hyun kung bakit hindi nag-aalala si Direktor Kim. Sapagkat ang pangkaraniwan na nangyayari sa mga nobela ng martial arts ay sinisira nila ang mga chi core o hindi kaya ay pinuputol nila ang chi flow kapag napagdesisyonan ng sekta na espiya silang dalawa. Sumang-ayon lang si Direktor Kim pero dahil sa hindi malaman na rason ay mas iniisip niyang malapit niya nang makamit ang susunod na pader ng kasanayan niya at kapag nalagpasan niya ito ay makakasulong na siya sa susunod niyang yugto. Kaya nagulat na lang si So Yun-hyun at napaisip na lang siya na isang halimaw ang kasama niya sapagkat hindi pa gaano katagal simula nung naging first-rate na martial artist si Direktor Kim at ngayon ay papalapit na siya sa susunod niyang yugto. Martial peak ang susunod sa pagiging first-rate na martial artist. Ang antas na ito ay ang kaparehong antas ng karamihan sa mga lider ng mga dakilang sekta o mga elder at kapag sa lugar na tulad ng Yanggu ay kilala sila bilang mga absolute masters sapagkat meron lamang humigit kumulang 1,000 na mga martial peak sa buong bansa. Walang binabanggit ang mundo ng martial arts tungkol sa susunod na yugto pagkatapos ng martial peak kaya kinikilala ng lahat na ito na ang huling yugto na pwedeng makamit base sa pag-aaral ng martial arts. Kaya mali ang inaakala ni So Yun-hyun sapagkat sa ganitong bilis ay mas mapapaaga pa ang pagsilang ng pinakadakilang swordsman sa buong mundo hindi ng 30 taon kundi 40 taon. Pagkalipas ng 1 linggo ay abala si Direktor Kim na nagninilay habang nakakagawa ang kanyang kulay asul na enerhiya ng 3 bulaklak at ngayon ay kalmado lang siyang nagtagumpay sa pagsusulong niya. Napansin naman ni So Yun-hyun ang mga bulaklak na gawa sa chi na nagpapakita lamang sa mga peak martial artists at ang 3 bulaklak na ito ay tinatawag na 3 flowers gather at the summit. Ipinagbigay alam ni Direktor Kim na nalagpasan niya na ang kanyang hadlang kaya ngayon ay hindi na siya natatakot sa leader ng Demon Slaying Sect. Kaya namangha na lang si So Yun-hyun dahil lagpas pa sa kanyang imahinasyon ang talento ni Direktor Kim. Pati si Direktor Kim ay hindi rin makapaniwala sa sarili niya na meron pala siyang tinatagong talento kaya napaisip na lang siya kung ito ba ang rason kung bakit simula pa pagkabata niya ay nagugustuhan niya na ang mga nobela na tungkol sa martial arts. Agad naman na tinawag ang pangalan nilang dalawa at binasa na nga ng nagagalit na lalaki na iniutos ng leader ng sekta na sirain ang chi-core ng espiya na nagtangkang nakawin ng martial arts ng kanilang Demon Slaying Sect. Naging seryoso lang ang ekspresyon ni Direktor Kim at agad na silang napalibutan ng mga disipulo ng sekta habang sinasabi lang ni So Yun-hyun na hindi raw sila espiya. Pero sinuntok lang siya ng nagagalit na lalaki at sinabihan na tumahimik siya sapagkat narinig din nila na gumagamit sila ng kakaibang lengguwahe. Mabilis lang na inilabas ni Direktor Kim ang kanyang patalim at hiniwa ang kamay ng nagagalit na lalaki. Tumalsik ng dugo ang kamay ng nagagalit na lalaki kaya nabitawan niya na rin agad ang kanyang espada at nagpapawis na lang siya na sumigaw dahil sa sakit ng pagkakahiwa sa kanya. Kalmado lang na sinabi ni Direktor Kim sa kanila na ito ang unang sekta na sinalihan niya pero nagalit lang ang maskuladong matangkad na lalaki na naghanda na ng kanyang atake. Ang hindi nila inaasahan ay malayong mas mabilis pa si Direktor Kim sa kanila kaya madali niya lang nahiniwa ang kanilang mga kamay kaya nabitawan nila ang kanilang mga sandata.
Nung napagtanto nilang naging peak martial artist na ang kalaban nila ay nagunahan na sila na tumakbo para ipagbigay alam sa kanilang leader ang nangyayari. Habang pinapanood lang nila na magtakbuhan ang mga disipulo ng sekta ay sinabi ni Direktor Kim kay Soyun-hyun na plano niya pang bisitahin ang mga ibang sekta para mag-ensayo kaya tinanong niya na rin si Soyun-hyun kung ano ang gagawin niya. Pinunasan niya lang ang dumudugo niyang ilong at sinabing sasamahan niya si Direktor Kim kaya iminungkahi na rin ni Soyun-hyun na ang susunod nilang pupuntahan ay ang unorthodox na sekta ng Dragon Fighting Stronghold. Napahalakhak lang si Direktor Kim at sinabi niyang doon na sila magkita sapagkat plano niya pang tapusin ang mga hahabol sa kanilang mga elders ng Demon Slaying Sect at ang leader nito. Pagdating sa kabundukan na umaabot pa sa mga ulap ay mas nauna pang nakarating si Direktor Kim kaysa kay Soyun-hyun na naghihingalo ng umaakyat sa bundok at sinabi niya lang na masyadong mabilis si Direktor Kim. Napansin naman ni Soyun-hyun ang patalim ni Direktor Kim na puno ng dugo at iniisip niya na lang na hindi pa masyadong katagalan nung pinagbabawalan siya ni Direktor Kim na gumawa ng karahasan pero ngayon ay binago na ng mundong ito si Direktor Kim. Kaya mas gusto niya na lang na bumalik sa dati na hindi sa mundo ng martial arts kundi sa pang-araw-araw na buhay nila sa mundong Earth. Kaya kung siya man ay babalik ulit sa nakaraan ay hinihiling niya na lang na bumalik sa mundong Earth. Pero wala naman siyang magagawa sapagkat nandito na sila kaya kailangan niya na lang gawin ang lahat ng makakaya niya. Pagkatapos silang traidorin ng Demon Slaying Sect ay mabilis na sinakop ni Direktor Kim ang Dragon Fighting Stronghold. Pagkalipas ng 2 taon ay nilibot na nila ang bawat parte ng rehiyon ng Yeonggu para talunin lahat ang mga sekta na nasa rehiyon na ito. At sa pangatlong taon ay tuluyan na nilang sinira ang lahat ng mga sagisag ng bawat sekta. Kinilala na ng sangkatauhan si Direktor Kim bilang ang pinakadakilang martial artist under the heavens at ginamit niya ang kasikatan niyang yun para pagsama-samahin ang lahat ng sekta kaya nabuo ang Martial Alliance. Pagkalipas ng 7 taon ay magkapatid na ang turingan ni Soyun-hyun at Direktor Kim sa isa't isa sapagkat binabaliwala na nila ang agwat sa kanilang mga edad. Gumawa pa ng martial art si Direktor Kim na para lamang kay Soyun-hyun at tinawag niya itong Shivering Mountain Sword. Yun ang ipinangalan niya sa martial art sapagkat inaasahan niyang mamamana ni Soyun-hyun ang ibig sabihin ng kagustuhan na humiwa ng buong kabundukan at kapag naging dalubhasa si Soyun-hyun sa Shivering Mountain Sword ay nakakasigurado si Direktor Kim na makakamit ni Soyun-hyun ang martial peak. Hindi lang yun, nagawa din ng Dragon Vein Chi method na babagay sa teknik kaya alam ni Soyun-hyun na totoo itong isang first-rate na martial arts. Pero kung magkakaroon lang ng isang problema ay napansin din ni Direktor Kim na wala man lang kahit na maliit na talento si Soyun-hyun. Kahit na ginawan pa siya ng pinakadakilang martial artist under the heavens ng martial art na babagay sa kanya at personal pa siyang tinuturuan ay bahagya lang siyang naging third-rate na martial artist pagkalipas ng isang buong taon. Alam ni Soyun-hyun na wala na siyang magagawa kapag usapang martial arts na, pero buti na lang ay may natitira pa siyang talento para sa medisina. Tinanggap niya na lang na talentado ang bawat tao sa iba't ibang pagsasanay at isang araw pagkalipas ng isang dekada ay nasaksihan niya ang pangyayaring yun. Kalmadong nagninilay si Direktor Kim at ngayon ay nakakabuo na ang kanyang enerhiya ng 5 bola. Habang pinapanood ang parang kapatid niya na ay iniisip na lang ni Soyun-hyun ang antas na narinig niya lang sa mga alamat, ang pagtagpo-tagpo ng 5 enerhiya sa kanilang pinanggalingan. Biglang naglabas ng liwanag ang mga mata at bunganga ni Direktor Kim. Nabalot ng pinaghalong kulay ginto at kulay asul na enerhiya ang kanyang kamay, may kakaibang nangyayari sa buong katawan niya na nagsisimula ng humaba ang kanyang mga buhok, at tuluyan nang nabalot ang buong kapaligiran ng kulay gintong enerhiya at naging maskulado ang katawan ni Direktor Kim. Naghahalong pagkagulat at pagkataka ang mukha ni Soyun-hyun na tinawag ang pangalan ni Yang-hun. Pero humalakhak lang si Kim Yang-hun na nagkukulay ginto pa rin ang ugat sa kanyang katawan at tinanong niya si Soyun-hyun kung ano ang ikinagugulat niya pero alam nilang dalawa na napagtagumpayan na ni Kim Yang-hun na makamit ang skeletal restructuring. Kabanata 7. Hindi makapaniwala si Soyun-hyun sa nakikita niya dahil mas bata nang tignan si Kim Yang-hun ngayon at napahalakhak lang si Yang-hun sapagkat nararamdaman niyang punong-puno siya ng buhay na para bang kaya niya nang gawin ang kahit na anong gusto niya. Sabi rin ni Soyun-hyun na magugulat ang lahat kapag nalaman ng buong mundo na nakamit na ni Yang-hun ang skeletal restructuring.
Kaya ngayon ay gusto na ni Yang Hun na ipamana ang Marshall Alliance sa magiging tagapagmana niya pero tinanong lang ni So Yun Hyun kung meron bang kwalipikado na pumalit sa kanya at dito na rin sinabi ni Kim Yang Hun na dapat ay dalubhasa sa martial arts ang papalit sa kanya pero wala man lang ni isa sa mga martial artist ang maayos na nakakaintindi ng martial arts. Napakamot lang si So Yun Hyun sa kanyang mukha na sinabing masyado lang napambihira si Kim Yang Hun at walang henyo ang makakatulad sa kanya sa buong mundo. May duda pa rin si Kim Yang Hun kung totoo ba ang sinabi ni So Yun Hyun pero habang pinapanood niya ang mga disipulo na nag-eensayo ay sinabi niya lang na wala man lang kahit isa sa kanila ang may kakayahan na pumalit sa kanya. Pagkalipas ng 15 taon, 35 taon na ang nakakaraan simula nung napadpad si So Yun Hyun sa ascension path. Ngayon ay nasa kalagitnaan na ng 60 taon ang kanyang edad at nagtataka na lang siya kung ano na ang ginagawa ni Yang Hun ngayon. Sapagkat pagkalipas ng 1 taon na nakamit niya ang skeletal restructuring ay ipinasa niya na agad ang posisyon ng alliance leader sa tagapagmana niya at umalis na siya. Hinihiling ni So Yun Hyun na magretiro kasama si Kim Yang Hun pero para magkaroon ng kaayusan sa loob ng alliance ay wala siyang magawa kundi manatili bilang strategist ng alyansa hanggang ngayon. Sinabi ni Kim Yang Hun sa kanya na gusto niyang maglakbay sa bawat sulok ng Yeonggu kaya inisip na lang ni So Yun Hyun na baka iyon ang rason kung bakit hindi nakadalo si Kim Yang Hun sa seremonya ng kanyang pagreretiro. Lumabas na lang si So Yun Hyun para magmuni-muni habang binabasa ang kanyang libro at napansin niyang masyadong tahimik ang kapaligiran habang tinitignan ang asyenda na binili niya gamit ang nalikom niyang mga pondo sa kanyang pagreretiro at naisip niya rin na masyado itong malaki para manirahan ng mag-isa lang. Hanggang sa may biglang kumalusko sa direksyon kung nasaan ang mga halaman niya at napatanong na lang siya kung ang naghihingalong lalaking ito ay si Kim Yang Hun. Sira-sira na ang damit ni Yang Hun na tinanong ni So Yun Hyun kung ano ang nangyari sa kanya at kung saan siya nagpupunta imbes na dumalo sa kanyang seremonya ng pagreretiro. Bigla na lang na humiga si Kim Yang Hun sa damo dahil sa pagod habang patuloy pa rin siya na tinatanong ni So Yun Hyun kung ano na ang nangyari sa kanya. Ang sagot lang ni Kim Yang Hun ay naniniwala raw siya na tunay ngang nabiyayaan siya ng talino pagdating sa martial arts. Lumapit si So Yun Hyun at sumang-ayon siya kay Yang Hun, tinanong niya rin na kung hindi siya isang henyo ay sino naman ang maglalakas loob na sabihin nilang henyo sila. Pero sinabi lang ni Kim Yang Hun na isa siyang henyo pagdating sa martial arts kapag ikukumpara lang sa mga ordinaryong mortal at kung sila lang ang pagbabasehan ay walang ni isa sa mga ordinaryong mortal ang may kakayahan na tumapat sa talento niya pagdating sa martial arts. Tinanong lang siya ni So Yun Hyun kung anong ordinaryong mortal ang tinutukoy niya sapagkat alam ng lahat na siya ang pinakamalakas na tao na nasa ibaba ng kalangitan. Hanggang sa inamin na nga ni Kim Yang Hun na nakipaglaban siya sa isang cultivator at tinanong kung naaalala pa rin ba ni So Yun Hyun sila. 35 taon na ang nakalipas simula nung dinukot ng mga lumilipad na mga halimaw na iyon ang mga katrabaho nila. Napatahimik lang si So Yun Hyun at tumatak ulit sa isipan niya ang mga cultivators na alam niyang hindi nagpapakita sa kahit na sinuman at nagtatago lang sila sa anino ng Royal Palace ng Yeonggu para manipulahin ang buong bansa. Simula rin nung binuo nila ang alyansa at mas lalo pang lumawak ang kanilang impluwensya sa Yeonggu ay inumpisahan na ng mga cultivators na idirekta ang kanilang impluwensya sa kanila. Maraming problema si Yang Hun sa kanila pero kapag kinalaban niya sila ay nangangahulugan na kakalabanin niya rin ang buong bansa kaya walang nagawa si Yang Hun kundi sundin ang mga utos nila para protektahan ang Martial Alliance. Dahil din sa rason na yun kaya isinuko na lang ni Kim Yang Hun ang posisyon ng alliance leader sapagkat gusto niyang makipagsagupaan sa kanila bilang individual kaya mag-isa lang siyang naglakbay sa buong Yeonggu. Ikinwento ni Kim Yang Hun na mahirap talagang hanapin ang mga cultivators at kahit na meron siyang mahanap ay hindi nila siya pinapansin sapagkat wala raw halaga na kalabanin ang mga mortal at gumagamit din sila ng mga ilusyon o lumilipad lang sila para umalis. Kaya nahihirapan na agad si Yang Hun para lang kalabanin sila. Pero sa nakalipas na 5 taon ay may nahanap na siyang isang cultivator na pumayag na makipagtunggalian sa kanya kaya nagulat na tinanong ni So Yun Hyun kung nanalo si Yang Hun at sinabi niyang nanalo nga talaga siya. Napatawa lang ng kaunti si So Yun Hyun na kapag ginawa raw yun ni Yang Hun habang siya pa rin ang leader ng alyansa ay bibigyan niya raw si So Yun Hyun ng maraming problema. Pero nanginig lang ang kamay ni Kim Yang Hun at nanlaki ang kanyang mata na sinabing itinaya niya ang buong buhay niya para lang kalabanin ang cultivator na nakamit ang yugtong Chi building at halos hindi pa siya nagtagumpay na makagawa ng maliit na hiwa sa dulo ng daliri ng cultivator.
Dahil sinabi raw ng cultivator na kapag makakagawa si Kim Yang-hoon ng kahit isang galo sa kanya ay mabibilang daw yun bilang pagkatalo ng cultivator pero dahil lang sa teknikal na kondisyon kaya nanalo si Yang-hoon. Naguguluhan na lang na tinanong ni So Yun kung ang cultivator ba na yun na nasa yugto ng Chi Building ay parang isa sa mga 10 pinakamalakas na cultivator pero sinabi lang ni Kim Yang-hoon na hindi. Sinabi rin ng cultivator sa kanya na ang Chi Building ang pangalawa sa pinakamababang yugto sa mundo ng cultivation, kaya kung ikukumpara sa mga martial artist ay parang isa lamang na second rate ang cultivator na yun. Mas lalo lang naguluhan ang pag-iisip ni So Yun na sinabing kalokohan lang ang kinikwento ni Kim Yang-hoon. Base sa nakaraang buhay niya at sa kasalukuyan ay alam niyang hindi kapani-paniwalang nilalang ang mga cultivators pero nakakasigurado rin siya na ang martial arts ni Yang-hoon ay umabot na sa kalangitan. Sapagkat kayang-kaya niyang maglakad na walang tinatapakan, gamitin ang kanyang martial arts habang lumulutang, at may kakayahan din siya na hiwain ang mga buong gusali o bakal na parang malambot na tofu. Pero ang isang henyo na katulad ni Kim Yang-hoon ay itinaya na agad ang kanyang buhay para lang makagawa ng maliit na hiwa sa daliri ng isang mababang antas na cultivator. Natatakot ang mukha ni Kim Yang-hoon na isa lang daw siyang palaka sa loob ng balon at sinabing hindi nila kayang harapin ang mga cultivators sapagkat sila ay nabubuhay na mga natural na kalamidad. Nagpapawis lang si So Yun na walang masabi. Pero bilang tagumpay sa araw na ito ay nakayanan ni Kim Yang-hoon na hiwain ang buong kamay ng cultivator na kinalaban niya. Kaya tatanungin na sana ni So Yun kung nilagpasan na ng martial arts ni Kim Yang-hoon ang cultivator pero mabilis siyang sumagot ng hindi, dahil naglagay lang ng mga papel na anting-anting ang cultivator sa sarili niya at agad na tumubo ang kanyang kamay. Iniisip na ngayon ni Kim Yang-hoon na naabot niya na ang limitasyon niya sa kanyang martial arts kaya napatanong na lang si So Yun kung ano ang ibig niyang sabihin pero dagdag lang ni Yang-hoon na nagpakita lang siya ngayon sa harapan ni So Yun para magpaalam. Natatawa si Yang-hoon sa kanyang sarili dahil pinuri lang ng cultivator ang lakas ng kanyang loob kaya pumayag daw siya na tanggapin si Yang-hoon sa kanyang sekta ng cultivation, at alam din ni Yang-hoon na magsisimula siya sa pinakamababang antas sa lugar na yun. Nagtatakang binanggit ni So Yun na para maging isang cultivator ay nangangahulugan na kailangan lampasan ang pagiging mortal kaya napatanong din siya na imposible maging cultivator kapag walang spiritual root. Ang sagot lang ni Kim Yang-hoon ay kapag para sa mga regular na mortal. Ang yugtong 5 energies converging to the origin ay katumbas ng 5-element spiritual root na natural na meron sa lahat ng mga cultivators simula nung kapanganakan nila. Sabi rin ni Yang-hoon na para lang makuha ang katangian na meron na sa mga cultivators simula pa nung kapanganakan nila ay kailangan ng mga mortal na gamitin ang buong buhay nila para lang matulad ang ganung panimulang kalidad. Ginamit na nga ni Yang-hoon ang kanyang patalim para hiwain ang hangin na naglabas ng madilim na kalawakan na napupuno ng mga bituin at sinabi niya kay So Yun na kailangan niya nang umalis para abutin pa ang mas mataas na yugto ng martial arts. May iniabot siyang libro kay So Yun na huling regalo niya raw para sa kanya. Tinawag pa ni So Yun ang pangalan ni Yang-hoon pero tuluyan nang naglaho ang lagusan na binuksan niya at nawala na rin siya sa harapan ni So Yun. Ang titulo ng libro ay ang Record of Transcending Cultivation and Exhausting Martial Arts at ito ay isang talaan ng pagsisikap na gamitin ang martial arts para lagpasan ang cultivation. Pero hinahanap pa rin ni So Yun si Kim Yang-hoon na saan daw pupunta si Yang-hoon nang hindi siya kasama. Lumipas na nga ang mga panahon. Nagrereklamo na ulit si So Yun na duguan ang kanyang bibig. Habang dumudura na ulit ng maraming dugo na nakahandusay ay inaalala niyang 50 taon na ang nakalipas simula nung napunta siya sa mundong ito at pareho lang din sa nakaraang buhay niyang mamamatay ulit siya dahil lang sa simpleng lagnat. Ang tawag sa sitwasyong ito ay tadhana. Kahit gaano pa kahirap na pigilan ng isang tao ay hindi nila kayang takasan ang kanilang tadhana. Sa huli, ang bahay at kama lang ni So Yun ang nagbago pero mamamatay lang din siya sa parehong araw. Nabuhay siya ng walang limitasyon dahil ayaw niya ulit na maranasan ang parehong panghihinayang na naranasan niya sa nakaraang buhay niya kaya sa sobrang pagiging abala niya ay hindi na pumasok sa isipan niyang magpakasal. Pero mabuti na lang ay napagtagumpayan niyang pag-isa-isahin ang lahat ng mga sekta ng martial arts ng Yangu at naranasan niya rin ng lubos ang lahat ng kasikatan at yaman na maibibigay ng mundo ng mga mortal. Pero nakakaramdam pa rin siya ng kawalan. Habang umiiyak ay napatanong na lang siya sa sarili niya na kung mas pinagsikapan pa nilang dalawa ni Kim Yang-hoon ay maabot kaya nila ang kalangitan. Pero ngayon ay nanginginig na ang kanyang katawan sa nararamdaman niyang kawalan ng kapangyarihan.
Pagkabigo na lang ang nakikita ni Soyun sa lahat ng mga ginawa niya sa buong buhay niya at dito na nga nagtatapos ang kanyang pangalawang regresyon. Mga boss, kung nag-e-enjoy kayo sa mga quality na Tagalog recap videos ng channel na ito ay mas enjoyable kapag kayo ay nag-like, subscribe, at share sa mga kakilala nyo dahil ito ay para na rin sa patuloy na pag-upload ng mga quality videos sa channel. Mag-like at follow na rin kayo sa aking Facebook page na kapareho rin ang pangalan na The Comics Reader kapag gusto nyo ng mga recommendations na babasahin at mga quality short videos na papanuurin. Maraming salamat!